Magandang araw aking mga mag-aaral. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang sina Thor at Loki sa lupain ng mga higante. Ang kwentong ito ay isang tanyag na mito mula sa Norse mythology. Nagpapakita ito ng isang mahalagang tema, ang kapangyarihan ng paglilinlang at karunungan laban sa purong lakas. Ito ay mula sa Aralin 2.1, Filipino 10. Ang mga pangunahing tauhan dito ay sina Thor. Siya ang Diyos ng kulog at pinakamalakas na Diyos sa Norse mythology. Kilala sa kanyang maso na Mjolnir at pagmamalaki sa kanyang lakas. Sumunod ay si Loki, Diyos ng paglilinlang at kaibigan ni Thor. Matalino, mapanlinlang at may kakayahang magbago ng anyo. At si Utgard Loki o Skirmir. Hari siya ng mga higante. Matalino, tuso, at gumagamit ng ilusyon at mahika upang manloko at magbigay aral. Tara, simulan na natin ang paglalakbay ni Thor at Loki sa lupain ng mga higante. Si Thor, ang makapangyarihang anak ni Odin at Diyos ng kulog, ay nagpasyang maglakbay patungo sa Utgard, ang kaharian ng mga higante sa Jotunheim. Kasama niya sa paglalakbay si Loki, ang mapanlinlang na Diyos, at ang dalawang mortal na sina Jalfi at Röskva. Sa kanilang paglalakbay, nakilala nila ang isang higanteng nagangalang Skirmir. Naisip ni Thor na mag-ingat dahil kilala ang mga higante bilang mga kaaway ng mga Diyos. Gayunpaman, nag-alok si Skirmir na samahan sila. At para mapabilis ang kanilang paglalakbay, patungo sa kaharian ng Utgard Loki, ang hari ng mga higante. Sa huli, pumayag si Thor at nilagay ni Skirmir ang lahat ng kanilang gamit at pagkain sa isang malaking sisidlan at itinali ito ng mahigpit. Dahil sa layo ng kanilang nilakbay, nagpasya silang magpahinga. Ngunit dahil sa lakas ng paghilik ni Skirmir, hindi makatulog si Thor. Ginamit ni Thor ang kanyang maso, ang Mjolnir, at 3 beses na pinalo ang ulo ni Skirmir. Ngunit sa tuwing nagigising ang higante, inaakala niyang nahuhulugan lang siya ng dahon at buto. Kinabukasan, nagpaalam na si Skirmir at sinabi sa kanila na malapit na malapit na sila sa kaharian ng Utgard. Bilin niya, huwag magmamalaki sa harap ng hari. Pagdating sa kaharian, sinalubong sila ni Utgard Loki. Agad niyang hinamon ang grupo na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Narito ang mga pagsubok sa kaharian ni Utgard Loki. Una ay ang pagkain. Ito ay sinalihan nina Loki at Logi. Unang humarap si Loki at ipinagmalaki ang kanyang bilis sa pagkain. Ang kalaban niya ay si Logi. Mabilis na kinain ni Loki ang kanyang bahagi, ngunit laking gulat niya nang makita na kinain din ni Logi ang mga buto at maging ang mismong lamesa. Natalo si Loki. Sumunod naman ay ang pagtakbo. Si Jalfi, siya ang may kakayahang tumakbo ng napakabilis. Ang kalaban niya ay si Hugi. Sa 3 beses na paglaban, hindi niya maabutan si Hugi. Natalo si Jalfi. Ang ikatlong pagsubok naman ay ang pag-inom. Hinamon ni Thor ang hari sa pag-inom. Binigyan siya ng malaking tambuli naglalaman ng mead, alak na gawa sa pulot. Sa bawat lagok ni Thor, halos walang nababawas sa laman ng tambuli. Ngunit, nagalit si Thor
at nagsabi na ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas, ang pagbubuhat. Ito ang ikaapat na paligsahan. Hinamon si Thor na buhatin ang alagang pusa ng hari. Buong lakas na binuhat ni Thor ang pusa, ngunit ang tanging naiangat lang niya ay ang isang paa nito. At ang huling paligsahan ay ang pakikipagbuno. Galit na hinamon ni Thor ang sinuman sa kaharian na makipagbuno sa kanya. Ang kalaban niya ay isang matandang babae, si Ellie. Nag-alinlangan si Thor ngunit sumubok sa hamon. Nagpumiglas si Thor. Sa huli, napaluhod siya. Natalo si Thor sa pakikipagbuno. Ang pagbubunyag ng mga ilusyon. Ang unang pagsubok ay ang pagkain. Na ito ay sinalihan ni Loki at Logi. Si Logi ay ang apoy na kayang ubusin ang lahat. Ang laban ni Loki ay hindi lang tungkol sa bilis ng pagkain. Ang kalaban niyang si Logi ay isang apoy na nag-anyong tao, na likas na mas mabilis sumunog at lumamon sa lahat ng bagay. Sa kontekstong ito, hindi pisikal na lakas ang labanan, kundi ang pagiging matalino sa pagkilala sa kalaban. Ang sumunod ay ang pagtakbo. Ang laban ni Jalfi ay may katulad na aral. Ang kalaban niyang si Hugi ay ang isip o pag-iisip na sa anyong tao, na likas na mas mabilis kaysa sa anumang pisikal na galaw. At ang ikatlong pagsubok o paligsahan ay ang pag-inom. Akala ni Thor ay simpleng paligsahan lang ito ng lakas ng pag-inom. Ngunit ang tambuli pala ay nakakabit sa buong dagat. Ipinakita nito na ang kanyang lakas ay sapat upang uminom ng malaking bahagi ng karagatan, na isang kahanga-hangang gawa. Ngunit nananatiling imposible para sa kanya na ubusin ito. Ang ikaapat na pagsubok naman ay ang pagbubuhat. Ang pusa na binuhat ni Thor ay hindi isang simpleng pusa, kundi ang Midgard Serpent. Isang malaking ahas na sapat ang haba para yakapin ang buong mundo. Ang pag-angat niya sa ahas ay nagpapakita ng kanyang pambihirang lakas. Pero, imposible pa rin na buhatin niya ito ng buo. At ang pinakahuling paligsahan o pagsubok ay ang pakikipagbuno. Ang matandang babaeng si Ellie ay hindi ordinaryong tao. Siya ang kumakatawan sa katandaan o pagtanda na isang kapangyarihang hindi kayang labanan o pigilan ni numan. Lahat tayo ay tatanda o susuko sa huli sa pagtanda. At ang wakas, pagkatapos ibunyag ni Utgaro Loki o ni Utgard Loki ang mga sikreto, naglaho siya at ang kanyang kaharian. Hindi na niya hinangad na muling makita si Thor, na nagpapakita ng paggalang at pagkatakot sa pambihirang lakas nito. Ang paglalakbay ay naging isang aral para kay Thor, na ngayon ay mas naging mapagkumbaba. Ano-ano ba ang mga mahalagang mensahe sa tekstong ito? Ang kwento ay nagbibigay diin sa idea na ang karunungan at talino ay higit na mahalaga kaysa sa pisikal na lakas. Sa bawat pagsubok, pinatunayan ni Utgard Loki na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya kalakas. Sa huli, kinilala ni Utgard Loki ang pambihirang lakas ni Thor. Natakot siya kaya nawala na lang sa kanya o nawala na lang siya at ang kanyang kaharian. Ipinakita nito na kahit sa paglilinlang, ang purong lakas ni Thor ay sapat na para magdulot ng takot at paggalang. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa bigat na kaya mong buhatin o sa bilis na
na ng iyong pagtakbo, kundi pati na rin sa iyong kakayahang maging mapagkumbaba at mag-isip ng matalino. Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.